Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang mga niños inocentes, o yung mga walang malay na bata at sanggol na ipinapatay ni Haring Herodes ng dahil lamang sa takot na maagaw ang kanyang kapangyarihan. Takot na maagaw ang kanyang kapangyarihan. Kung bubuuin natin ang kwento, balikan muna natin. Atras tayo ng kaunti sa kwentong narinig natin sa ating ebanghelyo. Atras tayo. Natanggap ni Haring Herodes ang balita tungkol sa pagsilang ng isang sanggol na magiging hari at tagapagligtas ng sanlibutan. Sino yung sanggol na yon? Yon. Tayo alam natin si Jesus. Siyempre, noong mga panahon na yon, hindi pa napapangalanan, hindi pa nila alam na si Jesus yon. Ang tanging nalaman lang nila, may sanggol na isinilang. At itong sanggol na to magiging hari at tagapagligtas ng sanlibutan. Nalaman ang balitang iyon mula sa mga pantas o mago. Yung tinatawag ng ibang three kings, pero hindi naman talaga sila hari. No? Saka ko na lang ikukwento yun sa ibang pagkakataon. Doon na lang sa kapistahan na yun. No? Ngayon, doon lang nila nalaman sa pantas o mago. Dahil sa pangamba nitong Haring Herodes na ito, na maagaw sa kanya ang pagiging hari, tinawag niya ang mga pantas. Tinawag niya yung mga nagsasabi na may isinilang na hari at ipinahanap niya ang sanggol na iyon. Pinahanap sa kanila ang sanggol. Ngunit nang malaman niyang naisahan siya ng mga pantas
na sa halip na ituro sa kanya kung nasaan ang sanggol, nag-iba ng landas yung mga pantas at hindi na bumalik kay Haring Herodes. Ito ang naging hudyat para ipapatay ng hari ang lahat ng sanggol 2 taon pababa mula sa palibot na bayan at sa bayan ng Bethlehem para makasiguro na wala na ang sinasabing sanggol. Grabe, no? Para lang sa sariling interes, papatay. At para makasiguro, sige, hindi nyo tinuro sa akin ang sanggol, lahat na lang ng bata, 2 taon pababa, pinapatay. Ngunit, bago pa nangyari ito, sinabihan na ng anghel ng Panginoon itong si Jose, sa pamamagitan ng panaginip, na itakas ang kanyang mag-ina at dalhin sa Ehipto at manatili doon hanggat buhay si Herodes. Alam niyo po, nagkaroon ako ng pagkakataong mapuntahan kung saan tumira ang mahal na ina. At yung kung gaano kalayo ang Holy Land, ang Israel sa Egypt, nag-overnight pa. 2 araw ang biyahe. Nakabus kami noon. Pero itong si Maria at Jose, lakad. O maaring may sakay na bisiro, no? Di naman sinabi, pero, di ba? Ganong kalayo yun. Yung nagbabiyahe nga kami, walang katapusang buhangin, disyerto, at nag-overnight pa kami sa kalagitnaan ng disyerto para lang maitawid. Ganon kalayo. Pero kung nasa panganib ka nga naman, talagang tatakas ka. Tatakas ka. Sa kapayapaan at kasiyahan at katahimikan ng Pasko, binulabog ito ng isang taong walang ibang gusto kundi ang sariling interes. Sa kagustuhan lang na manatili sa posisyon, nakagawa ng kasamaan. Bago ba sa atin ang kwentong ito? Di ba hindi? Hindi na bago ang ganitong kwento. Ilan ang nakipagpatayan para lang sa kapangyarihan. Yung halos tuwing eleksyon, nagsisiraan. Pare-parehas naman na kwento yan eh. Nagsisiraan para lang sa pansariling interes. O di ba dati, magkakaibigan sila, nagpupurihan. O ngayon, nagsisiraan. O, ganyan lang naman ang buhay. Bakit? Dahil sa sariling interes, sa pansariling kapakanan. Wag na tayo ring lumayo. Kahit naman sa sarili nating mga pamilya o tahanan, ganyan. Nag-aaway-away sa mana. May pinag-aawayan po ba kayo? Wala. Mabuti na lang, no? Mabuti na lang, no? Wala naman tayong mga ganyang mana, no? Mabuti pa, no? Kasi, di ba? Maganda sana't merong mamanahin, pero anong nangyari? Nakasira. Dahil pinag-aawayan ang mana. Bakit? Dahil sa sariling interes. May interes na pansarili. Bakit kamo? May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak. Kanya-kanyang salba. Di ba? Di bali nang mahirapan ang kapatid. Wag lang ang sariling pamilya. Nangyayari yan. Basta sariling kapakanan, isasalba. Di bali nang masira ang relasyon. Kasi laging pinoprotektahan ang pansariling kapakanan. Maging sa trabaho, naglalaban-laban sa promotion. Nagsisiraan para lang makuha ang promotion. Ganon din sa abroad. Yung mga OFW doon, magkakabayan, nagsisiraan, naghihilahan. Ganito kalupit ang tao. Pagdating sa pansariling interes, kayang gumawa ng kasamaan. Mabuti na lang mayroong San Jose.
Meron tayong San Jose na pwede nating gayahin. Si San Jose, kung matatandaan natin, kahit sarili niyang interes, binitiwan niya sa ngalan ng kabutihan. Balikan natin ang kwento ni San Jose. May interes siyang pakasalan si Maria. Tama? Naalala natin yan, di ba? Gusto niyang pakasalan si Maria. Ngunit, nang malaman niyang nagdadalang tao na ito, alam niyang hindi na kanya. Binitiwan niya ang kanyang sariling interes para sa ikabubuti. Meron sa atin ganyan, no? Alam mong hindi mo na pwedeng mahalin dahil may pagmamay-ari na ng iba, pipilit mo pa din. Bakit? Interes kong mahalin. Pero si San Jose, yung pansarili niyang interes na pakasalan si Maria, binitiwan sa ngalan ng kabutihan. Interes niyang hiwalayan ng tahimik si Maria dahil kung hindi, papatayin si Maria, babatuhin. Para sa ikabubuti ni Maria, hihiwalayan niya ng tahimik. Pero binitiwan niya ang interes na yon para sundin ang Diyos. Diba? Sabi, huwag kang matakot, pakasalan si Maria. Sinunod pa rin niya ang interes ng Panginoon. Ngayon, wala nang ibang interes si San Jose, kundi ang sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi na ang sarili niyang interes ang sinusunod, kundi ang interes ng Diyos. Ang ganda nun, no? Ganun ang pagbalanse. Hindi lang tinitignan ang pansariling interes, kundi ang interes ng Diyos. Talaga, pag sarili nating interes ang tinignan, masisira ang ating buhay. Makakagawa ng kasamaan. Pero kung isasama ang interes ng Diyos, lagi tayong nasa kabutihan. Mga kapatid, sadyang may mga Herodes na walang ginawa kundi sundin ang sariling interes kapalit ang kasamaan. Pero may mga San Jose pa din. May mga San Jose na tanging interes ng Diyos at kalooban ng Diyos ang gagawin ng lahat sa ngalan ng kabutihan. Amen? Amen. Iniimbitahan ko po ang lahat mamaya para sa ating ika-6 na misa nobenaryo para sa kapistahan ng ating mahal na Inang Soledad na pangungunahan po ni Father Dave Concepcion. Mamaya po, 6:00 ng gabi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.